Alaman kung paano malulunasan ng iba't ibang karamdaman. Tuloy po kayo sa programang Pangkalusugan. Lunas. 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 Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Samahan niyo po kami for 1 hour at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Welcome po sa programang Lunas sa DZRH at RH-TV. Makakasama po ngayong holiday, midweek Wednesday, Ella ni Bensal, and of course, sasamahan pa nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang Professor of Surgery sa UP Manila and Surgical Oncologist sa Manila Doctors Hospital. I-welcome po natin, Dr. Marco. Good evening at kumusta naman po ang holiday mo so far? Walang holiday today at nasa clinic pa rin kami and nag-work pa rin but happy Eidul Adha. Yes. That's how you say it? Oo. Yes, kahit nga po holiday, the show must go on. Tuloy-tuloy nga po ang ating paghahatid ng impormasyon sa ating mga kababayan. Pag-uusapan natin ngayon, Doc, ivermectin and cancer. Bakit naman po ito ang napili niyong topic natin? May sinuggest rin po ako pero na-reject. Kasi nauso na naman alam mo naman tayo, uso lang, no? At kahit wala akong Facebook, wala akong Viber, wala akong Messenger, ano pa ba, wala akong WhatsApp, gano'n, no? Merong mga bubuit Yes. na nagsasabi na uso daw to. Biglang meron kasing ugong-ugong, no? And there's this recent, ang pinaka-recent, lumabas na ang American Cancer Society ng parang update, no? Dito sa tungkol sa ivermectin and cancer. And ang basehan nito, itong, of course, ivermectin, naging uso ng COVID, di ba? Exactly. And na actually may journal, no, may isang New England Journal of Medicine na article na lumabas na walang meaningful benefit talaga ang paggamit ng ivermectin sa COVID, ginagamit pa rin, no, popular nung COVID-19. And this persisted until dito sa early 2026. Merong celebrity na naman na nag-endorse, no? Yan, the celebrity sa podcast niya. At mga January, I think, no? Nag-podcast na meron daw siyang alam na ang ivermectin plus another substance na nakakatulong daw sa cancer and other things, no? Yes. So, nagkaroon ng study tungkol sa dami ng prescriptions, no, na simula nung lumabas yung podcast na yon at endorsement kung gaano kataas ang effect at nakita na tumaas ng at least doble ang pag-prescribe ng mga gamot na to, no, including ivermectin, for different reasons, no. And so naging uso, no? And then recently ang NCI, ang National Cancer Institute, ay nag-launch ng preclinical study, no, na para imbestigahan kung itong ivermectin may potential ba against cancer. So mga ganun na study na we call it preclinical, no, na hindi pa talagang tested sa human trials at yung at scale, no, at maramihang taong na participate dito sa trial at itong mga claims nandun at nandyan, no, na meron daw benefit, no? So magandang pinag-usapan natin kasi gusto nating magkaroon ng isang
ma informed conversation. Paano ba sa Tagalog yan, no? Para Makabuluhang discussion. Ayan. yun, no, natin at habang tayo ay nasa pwede nating tulungan, no, ang ating madla na magkaroon ng mas makabuluhang kaalaman. At na-mention nyo nga po, Doc, na nauuso, naririnig na naman natin itong ivermectin. Kanina nga na-mention nyo nga rin po, Doc, na narinig natin ito sa kasagsagan ng COVID-19 dahil may mga ilang tao na gumamit nito para nga daw maprotektahan sila laban nga po sa COVID-19. Which is yun nga rin po yung pagkakaalam ko before. Pero Doc, eto nga rin po ay para sa ilan na curious, ano nga po ba ang ivermectin? Ito nga po ba ay medicine, gamot, or ito nga po ba ay supplement or bitamina na maituturing? Okay. Naggano pa ako na I went into some research at nagsimula tong gamit ng na-discover ito, no? Noong mga 1970s, no? Sa isang golf course pa man din, no, sa US, ng isang kasi may isang Japanese na microbiologist, no, na ang pangalan niya ay Satoshi Omura. Back in the 70s, siya ang nag-isolate nitong substance na to called ivermectin, no, na galing sa isang bacteria na may anti-parasitic, no, contra bulate basically, no. So ginamit at na pag-aralan to at later on nagamit para patay ng mga bulate parasite. parasitiko. Yes. Mostly sa animals, pero meron din sa humans, no? And para sa bulate ng tao, including strongyloides, redworm, no, and river blindness, no, na meron sa Africa, sa Yemen, like South America. So meron ding mga lotion na ivermectin lotion na ginagamit para sa lisa, sa scabies, at saka sa ibang skin disease, no? Pero na-approve as treatment for cancer, no? So it's basically an anti-parasitic medication. Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, kung bakit nga po ba ito umusbong sa kasagsagan ng COVID-19, kung bakit may mga ilan na nag-take nito para nga daw po malampasan nila yung hamon o sabihin natin yung panganib na dala ng COVID-19 na yung iba nga po kasi is ini-intubate, di ba? Correct, no? So, itong gamot na to nauso nga nung COVID-19 dahil alam mo at that time talagang napakakulang ang ating impormasyon. At parang helpless ang sitwasyon natin, walang vaccine and all, no? So kung ano-ano na lang nagamit na ganung misinformation actually. Ang labeling dito medical misinformation, no, nung COVID-19 kasi bagamat walang ebidensya, merong mga ilang tao, no, or ilang mga, in fact merong ilang scientifico na nag-recommend na gamitin tong gamot, no. Umabot pa to sa White House, no, si Donald Trump actually at one point parang nag-suggest na pwedeng gamitin to. Okay. Alamin nga rin po natin, Doc, kung ano nga po ba ang side effects nito para sa mga nag-take ng ivermectin, lalong-lalo na nung kasagsagan ng COVID-19, at ano nga rin po ba ang maitutulong nito
para sa mga cancer patient kung meron man. Yan po ang ating babalikan maya-maya dito pa rin po sa programang Lunas sa DZRH at RHTV. Kung kayo nga rin po ay may katanungan tungkol sa ivermectin and cancer, babalikan po natin yan pagkatapos lamang po ng ilang paalala.